ang aking pong pagbati sa inyong lahat at nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos ay ating lubos. Ako po si Willie Santa Ana, mangunguna sa inyo sa panalangin patungkol po sa mga pinuno ng ating bansa. Pero bago po tayo manalangin ay hayaan niyo muna pong basahin ko ang ilang talata na matatagpuan dito po sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Ang sabi po dito ay una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapagmuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Amen. Doon po sa unang versikulo ay pinamamanhik o pinakikiusap ni Apostol Pablo na ating ipanalangin ang mga mamamayan o ang mga tao. Alam po naman natin na ang ating Panginoon Diyos ay lubos na makapangyarihan, all-powerful and all-knowing. Pero magkagayon man ay pinili ng Panginoon na tayo ay bigyan ng pagkakataon na makatulong niya, makatuwa upang mabago ang takbo ng mundong ito sa pamamagitan po ng panalangin. Maaring sabihin natin na paano nating magagawa iyon samantalang tayo ay pangkaraniwang tao lamang. Totoo po yun, pero alam po ninyo, kung titingnan po natin yung pangyayari sa buhay ni Elijah na kung saan siya ay nanalangin at para hindi umulan, hindi nga po umulan sa loob ng 3 taon at kalahati. At nang manalangin naman siya para umulan, pumatak po ang ulan, nabasa ang tigang na lupa at tumubo ang mga halaman at ito ay namunga. Si Elijah po ay karaniwan tao na tulad din po lamang natin. Pero sabi po sa Santiago, sa James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous person availeth much. Tunay nga po na malaki ang magagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kaya wag po nating isipin na kung tayo lalapit sa Panginoon at mananalangin ay wala pong mangyayari. Pangako po ng Panginoon, tayo ay lalapit sa Kanya, tayo ay Kanyang tutugunin. Doon po sa ikalawa naman na verse, ang pamanik ni Pablo ay ipanalangin yung mga pinuno ng bansa o persons in authority. Alam po ninyo, nung panahon na sinusulat ni Pablo itong Timothy, ay under persecution po sila. Nung pong magkaroon ng isang malaking sunog sa Roma, ay maraming nasira at ang mga ito ay isinisi sa lahat ng mga Kristiyano, sa mga Roman Christians. At dahil po doon ay na-persecute lahat ng mga Kristiyano po doon. Inalis yung kanilang mga karapatan bilang isang mamamayan. Marami po sa kanila ang pinatay na sa harap ng tao. At mayroon din po naman ng mga sinunog. At yung iba po ay pinakain sa mga hayop. Kung titingnan po natin, isang remarkable yung ginawa na ito ni Pablo, dahil sa kabila po ng persecution na ginawa ni Emperor Nero sa lahat ng mga Kristiyano, ay nagawa pa niyang ipanalangin yung
ninunong ito ng Roma. Kaya marapat po lamang siguro na panundan natin yung ginawa ni Apostol Pablo, na kahit na pinipersecute sila ay mas pinili niya na ipanalangin yung mga taong ito na gumagawa ng hindi maayos sa lahat ng mananampalataya. At isa pa, ang purpose marahil ni Pablo dito ay upang magkaroon ng kapayapaan at maging conducive para sa mga mananampalataya ang pagtigil nila doon sa Roma, upang sa gayon ay mas madali nilang magawa yung pinagagawa ng Panginoon sa kanila, ang maihayag ang mabuting balita. Kaya sa mga sandaling ito ay hihikayat ko po kayo na samahan ako para sa ating panalangin. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito at tinataas namin sa iyo una sa lahat ang aming Pangulong Rodrigo Duterte. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo siyang bigyan ng malakas na katawan doon sa kanyang edad, upang sa gayon ay patuloy po niyang magampanan yung tungkulin na nakaatang sa kanyang mga balikat bilang Pangulo ng aming bansa. Sabi nga po, pag may sound mind ay pag may sound body, may sound mind. Kaya umaayos po ang kanyang kalusugan, ay maayos po ang kanyang isip at makapag-dedesisyon siya ng tama at maayos tungkol sa mga samut-saring problema ng aming bansa. Una na po dito yung dinaranas po ng hindi lamang ng ating bansa kundi ng buong mundo, itong coronavirus, itong pandemic na ito, Panginoon. Dalangin namin sa sandaling ito na bigyan mo po ng maayos na pagdidesisyon yung aming Pangulo kung paano niya gagapiin yung pandemic na ito, sa tulong po ng mga taga Department of Health at ng ilang kawani ng gobyerno patungkol sa kalusugan, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na yung pong desisyon niya na makaangkat ng maraming bakuna upang magamit na pangontra laban dito sa coronavirus. Hindi lamang ito, Panginoon, kundi yung kanya rin pong desisyon kung paano susupuin ang iba pang problema ng aming bansa, katulad sa drugs, Panginoon, na nawa ito ay maging isang hamon hindi lamang po sa aming Pangulo, Panginoon, kundi sa iba't ibang ahensya na nagpapatupad ng batas patungkol sa droga, Panginoon. Nawa ito po ay matigil, dahil maraming buhay ang sinisira nito, maraming buhay ang nawawala tungkol dito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang iyong pagkilos sa aming Pangulo at sa kanyang mga gagawin pang mga pagpaplano kung paano patatakbuhin ng maayos ang aming bansa. Lalo tigit yung aming dinaranas, Panginoon, dun sa ekonomiya dahil sa pandemic, Panginoon, ay ikaw po ang gumabay sa kanya kung paano at ano ang kanyang gagawin upang makarecover yung aming bansa. Dahil maraming nawalan ng trabaho, maraming businesses na nagsara, Panginoon. Dalangin namin sa sandaling ito na gabayan mo po yung aming Pangulo paano ang kanyang gagawin dito sa problemang ito. Dalangin ko rin, Panginoon, yung aming Vice Presidente, si Leni Robredo, Lord, na ikaw rin po yung siyang gumabay sa kanya, Panginoon, yung kanyang mga proyekto, kung paano po makakatulong sa aming bansa. At nawa, Panginoon, yung mga proyekto na niya
ay makatulong din at makasuporta dun sa mga plano na ibig mangyari ng aming Presidente. Dalangin ko, Panginoon, na magkatulong ang aming Presidente at kalawang Pangulo upang ang aming bansa ay umangat at hindi patuloy na lumubog, Panginoon. Dahil kung sila ay magkakaisa, Panginoon, ang aming bansa ay makakaahon sa kahirapan na aming dinaranas sa mga sandaling ito, Panginoon. Nadaas din po namin sa iyo sa ngayon yung Philippine Congress, Panginoon, na binubuo ng 24 na senador at 243 representatives. Kabilang na po dito yung si Congressman Jack Duabit ng 1st District ng Rizal, na Panginoon ay ikaw po ang kumilos doon sa mga taong ito na naupo na halal, Panginoon. Nawa ay patuloy nilang magawa yung kanilang mga tungkulin para matulungan ang aming kababayan, Panginoon. Matulungan ang aming bansa. Makagawa sila ng mga batas, Panginoon, na papabor hindi lamang sa mayayaman, kundi maging dun sa mga mahirap, mga nasa middle classes, Panginoon, na walang pipiliin, Panginoon. Ang lahat po ay makikinabang. Dalangin ko rin, Panginoon, yung aming governor na si Nini Inares, Panginoon, dito sa aming probinsya ng Rizal, na patuloy mo pong gabayan, Lord, doon sa kanyang panunungkulan at lalo na dito sa paano niya patatakbuhin ang probinsya ng Rizal, paano niya ito pauunlarin, Panginoon, paano bibigyan ng magandang hanap buhay ang mga taga rito, paano masusupo ang pagdami ng mga COVID-19 patient, Panginoon. Rizal ay isa sa may pinakamaraming nagiging positive sa coronavirus, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung pinagkakakitaan ng mga Rizalenyo ay patuloy na umusad, Panginoon, kung ano man po yung pinagkakakitaan, upang sa gayon ay maangat po ang pamumuhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maging yung mga board members ng Rizal, Panginoon, sa pangunguna ni Vice Governor Reynaldo San Juan Jr., nawa, Panginoon, ay magampanan nila yung trabaho nila, o ano man po yung nakaatang sa kanila, Panginoon, para sa mga residente ng probinsya ng Rizal, Panginoon. Kung ano man batas ang dapat nilang gawin, kung ano po ang dapat nilang pag-desisyonan para sa ikabubuti ng marami, Lord, ay yun ang maganap, Panginoon. Yun ang masunod. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, sa sandaling to yung aming mayor, si Mayor Kit Nieto, Panginoon. Alam namin, Lord, na masipag at hindi tumitigil sa pagkilos yung aming mayor, pero dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan ng katawan upang patuloy niyang mapaglingkuran yung mga taga-Cainta, Panginoon. Patuloy po na mabigyan at masuportahan ang aming mga kababayan, lalo na sa panahong ito, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, yung aming Vice Mayor na nangunguna ng sangguniang bayan, si Ace Servillion, Panginoon, at may mga konsehal, Panginoon, na nawa ay patuloy mo ring gabayan, Panginoon, sa kanilang mga tungkulin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang lahat po ng mga pinunong bayan ay umilos at magkaisa para sa ikabubuti ng aming ekonomiya, ng aming kabuhayan, Panginoon, at patuloy po na maproteksyonan ang bawat isang mamamayan. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, yung mga barangay captains ng aming 7 barangay dito sa Cainta, maging yung kanilang mga kagawad, Panginoon, na
maging aktibo dahil patuloy silang maging aktibo dahil sa panahong ito, Panginoon, ng pandemya ay sila po yung mga nangunguna. Sila po yung nasa front line patungkol sa pag-rescue o pag-respond doon sa humihingi ng tulong dahil mga nagiging biktima sila ng COVID-19 virus, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan at bigyan ng malakas na katawan. Kahit man po yung mga pangkaraniwang driver ng ambulansya, yung mga tanod na nagpapatupad ng safety protocols, Panginoon, patuloy mo pong ingatan, Lord. At nawa ang lahat po ng mga pinuno ng aming bayan, mula presidente hanggang dito sa barangay level, ay patuloy mong ingatan at pagpalain, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ikaw rin ang patuloy na kumilos doon sa problema ng aming bansa patungkol dito sa West Philippine Sea, na kung saan ay nag-aagawan ang bansang Pilipinas at ang China, Panginoon. Yung inookupahan ng China, yung ilang isla ng Pilipinas. Diba, ang problemang ito ay ma-resolve sa payapang paraan, Panginoon. Diba, ito ay magkaroon ng isang magandang resulta, yung pag-uusap ng mga bansa, upang maiwasan ang pagganak ng dugo, maiwasan ang giyera o anumang malalang sitwasyon, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, yung mga kasundaluhan ng aming bansa na patuloy mo po silang ingatan, hindi lamang po dahil sila ang nangunguna sa pakibaka laban sa rebellion, kundi maging dito sa COVID-19 virus, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon, maging yung aming kapulisan na patuloy mo pong pagpalain bawat sa kanila na magampanan nila yung kanilang tungkulin na makapaglingkod sa bayan at maproteksyonan ang aming mga ari-arian. I-bless mo po ang aming bansa, Panginoon. I-bless mo ang aming mamamayan. I-bless mo ang bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyo, Panginoon, at ito po yung aming samo, dalangin sa iyo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.